Ngayong araw nga po ay magpapalit tayo ng coolant ng ating sniper. Ang gamit po natin na coolant, ito pong Yamalube coolant. Nabili ko po ito 270 dito po sa shop malapit dito sa amin. Kailangan din po natin itong distilled water para pang-flashing. At Allen wrench, ito po ang kailangan natin, yung 8, size 8 po nito, para po matanggal po natin yung trip ng kanyang radiator. At ito pong lumang trotot, ginamit po ito nung bagong taon na yan. Mas maganda po itong gamitin dahil mas tulis kaysa po dun sa isa kong embudo, at malaki po yan. Kaya ito po yung aking gagamitin. Tara po, patuloyin na po natin o i-drain na po natin ang stock na coolant ng ating sniper. Bali, hindi ko na po napakita yung pagbabaklas. Yung drain ball po ng ating coolant, dito po sumigit na ng ating block. At giyak na din po itong sahudan para hindi po tumapon yung stock na coolant dito sa ating gawaan. Gagamit po tayo ng 8mm na pamihit. Bali, ito nga po yung sinasabi ko na 8mm na Allen wrench na kailangan natin para malogan natin itong radiator cap, para tumulo po ng mabuti yung ating coolant. Kailangan tanggalin nyo din po itong hose para yung mga tira-tira po dito sa kanyang hose itumula. Natin mabaklas tong hose, ikabit muna ali natin para sa flashing. Ngayon okay na, kahit di na muna natin nilak. Ilalagyan natin siya ng distilled water. Tuloyin muna natin. Ayan, ibalik muna natin itong bolt, yung drain bolt ng coolant. Tapos punuin natin itong kanyang radiator. Pigay nyo lang itong hose para masiksik ng tubig, lumabas yung hangin sa kanyang radiator.
ikabit muna natin itong kanyang takip dahil papanda rin natin yung motor. Baka makagasan ng maayos yung ating radiator. Tapos po natin isalin yung diesel water sa kanyang radiator, ay atin po pinandar yung makina. Ang purpose po nito ay para mag-circulate yung diesel water sa ating radiator at kasama pong ma-drain o ma-flush lahat ng lumang coolant, dahil hindi po pwede na maghalo yung lumang coolant sa atin pong coolant na isasalin. At maghintay lang po tayo ng mga 5 to 10 minutes at sigurado naman po na malinis na ang ating radiator pagtapos nun. Bali sa pagpapandar po natin ng ating motor, makikita po natin na gumagana na po yung kanyang pan. Ngayon po ay na-consume na po natin yung 10 minutes sa ating pagpapandar ng makina. So, pwede na po natin siyang patayin. At sa pagdidrain naman po ng ating distilled water, hayaan po muna natin na lumamig. Lumipas po yung init ng ating makina dahil masakit po sa balat dahil mainit yung tubig na nandito. Bali ngayon magsasali na po tayo nitong coolant natin. Ito po ang ating coolant. Hindi na Sasalin po ng ating coolant, bali nang salinan ko na po kanina. Hayaan ko po muna maandar makina habang sinasalinan ko ng dahan-dahan. Bali, ayaw na pong bumaba ng ating coolant doon sa mismong radiator matapos sa ating salina. Luwagan lang po natin ito para ma-bleed po yung mga excess air. Na makita po natin baka lumabas po yung mga bula-bula. Po ulit natin tapos natin isaka. At pindot-pindutin lang po ulit natin dito yun. Kaya makikita po natin may mga bubbles po na lumalabas. Bleed po ulit natin. Hanggang sa maging solid na po yung labas niya. Ulit-ulit nyo lang po itong gawin hanggang sa mawala na po yung bubbles o yung hangin po sa loob ng ating radiator. Ay makita nyo po bumubula siyang usa. Ibig sabihin mayroon pa po siyang hangin sa loob. Ulit-ulitin nyo lang po yan hanggang sa wala na po yung ano natin, hangin sa loob ng radiator. Yung coolant naman po natin na 1 litro po ito premix, di na po natin to kailangan naluan pa ng tubig. At gagamitin na lang, isasalin na lang po natin. Kasya naman po ito para dito sa ating sniper at marami pa din po sa sobra.
Mamaya po sukatin ko po kung gaano po sa sobra. Bali, ito nga po. Higpitan na po natin to ng saktong higpit lang. Tinignan din po natin yung mga higpit nito. At wala na pong lumalabas na hangin sa tornilyo po na yan kapag ating niluwagan ng bagya. And gumagana na din po yung kanyang pan. 10 minutes lang din po na umaandar. Tapos pinisil-pisil ko na din po ito. Kaya makikita po natin wala na pong bubbles na lumalabas kahit po pigayin natin tong hose. Kahit na pisil-pisilin po natin. Bali yung dami po ng coolant, kailangan po hanggang dyan lang po sa milabi na yan. Tamang sukat po. Huwag po natin pakaapaw dito dahil hindi po pag nilagay po natin yung takip, hindi po din natin masasaka ng mabuti dahil aapaw po yung coolant. At papatayin ko na po, tatakpan ko na po yung kanyang radiator. Kabit ko na po kanyang radiator cap. Bali, nasa lina na din po natin itong kanyang reservoir. At hanggang dito lang po yan. Dito po sa kanyang label. Ayan po nakalagay full. Dapat hanggang doon lang po. Huwag lang pong bababa dito sa ating low level. Ayan, sinakto na po natin dito sa maple. Ayan, bali ito po yung pan level natin nun lang guys. At gagamitin po natin siya para malaman po natin kung gaano po yung natira dito sa 1 litro na coolant natin binili. Yan, kung atin pong makikita, sakto pong nasa may 400 po siya. Bali, ang nagamit po natin ay 600 lamang. Bali, natapos na po natin palitan yung kanyang coolant. At ngayon naman po, dahil nakabaklas natin na po lilinisin yung loob o yung kanyang chassis. At ganoon lang po kadali yung pagpapalit ng ating coolant. At maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo palagi.